Good day, dear listeners. I hope kumain ka na and I hope you're all right today. Even if you're not okay, still you should survive and do something for yourself, your family, for others, and of course, for God. So today's episode is all about establishing good friends. Not just a friend, but a good friend. So may kasabihan tayo or may quote tayong tinatawag na, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. So before we start this podcast, gusto ko lang ipaalam sa inyo na may kasama tayo today and sila ay ang aking mga good friends. Masasabing good friends. Sila Ate RM at si Ate Sheila. So if kilala nyo sila, I hope na ma-enjoy nyo tong podcast and makinig lang kayo hanggang matapos yung videos natin. So let's proceed sa question and answers natin. Okay, good day everyone. Ako nga pala si Ate RM. So ngayon, ang una nating katanungan is, what is a true good friend for you? So, ano nga ba ang true good friend? So, para sa akin, lahat pwede nating sabing friend natin sila. Kasi, if we already build a relationship towards someone, masasabi mo na nakaibigan mo sila or may nagawa ka na sa kanilang mabuti or may nagawa silang mabuti sa'yo. Pero, ang rare kasi or ang bihira dito sa mundo natin ay yung totoong good friend na talagang maaasahan mo, na talagang nandyan kapag kinailangan mo, na nandyan kapag nahihirapan ka na at hindi lang sa paghihirap mo. Kasi kapag good friend, hindi lang yan sa paghihirap or hindi lang sa kasiyahan. Pag good friend, anytime maaasahan mo sila. So, not anytime because may mga friends tayong, may good friends tayo na sobrang busy din nila and masasabi mo talagang good friends sila pag nabibigyan mo na sila ng time na you make yourself available for them. So, let's proceed to the next question. Hi everyone, I'm Sheila Escala and my question is, do you really need to choose a good friend? Ayan, maraming salamat sa iyong katanungan, Ate Lala. So, I think we need to choose a good friend, ano? We really need to choose a good friend kasi dito kasi masasabi natin na dito magre-reflect din yung buhay natin kung sino ba talaga yung mga nakakasama natin sa ating pang-araw-araw. And I do believe na mas okay talaga na piliin natin na yung ating mga kaibigan na palagi nating pinakikisamahan. Kasi yun nga, malaki din yung factor nila sa pamumuhay natin. And naniniwala din ako na yun din, nagsisimbolo sila nung paano ba natin isabuhay yung mga bagay-bagay. Kasi ayun nga, pagka may good friend tayo, sila din yung mag-guide sa buhay natin pag kaming mga bagay tayo na hindi natin inaasahan na darating sa buhay natin. And ayun, maraming salamat, Ate Lala. Tsaka, I believe din na kapag kasi friends, talagang magiging mapili din tayo dyan. So, hindi naman sa nagiging maarte tayo, na ay gusto ko ito yung friend ko, gusto ko matangkad, gusto ko attractive, gusto ko may pera. Kasi choosing a good friend is not easy and having a good friend is very beneficial. So, hindi natin na-discuss kanina yung quote natin na tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Tama? Tama. So, pwede natin i-connect dito sa tanong natin na tell me who your friends are and I'll tell you are. So, if chinu-choose mo, if pinipili mo yung good friends, maybe you're a good person. And if yung friends mo ay, friend mo siya pero not a good friend.
So, maaaring you're not a good friend. So, that's only a quote, that is only a saying. We're not saying po na if masama yung, not masama, if you have a friend na hindi ganon ka-good, ganon ka na din. So, we're not concluding po dito, and we're just expressing ourselves po. And dito naman sa tell me who your friends are and I'll tell you who you are is I'm not 100% na naniniwala dito kasi paano nga kung ganun yung friend mo, so hindi mo na ba siya tatanggapin, di ba? Baka may gusto kayong sabihin. Siguro para sa akin, naniniwala ako dyan sa kasabihan na yan. Bakit ka magtitiis dun sa kaibigan mo na hindi naman maganda yung dulot sa'yo? Di ba? Bakit may purpose yung bagay na hindi naman naaayon sa buhay mo? Di ba? Ako kasi na-experience ko na yan eh. So, I rather choose na humiwalay ako doon sa hindi ako compatible sa, ayun nga, hindi compatible, di ba? Oo, tsaka I believe din na I think this is a principle ko sa buhay ko na kung ayaw mo sa akin, ayoko din sa'yo. Kasi bakit ko ipipilit yung sarili ko sa taong ayaw naman sa akin? Like, saan ba? Ano bang magandang example? Baka may naiisip kayo dyan. Yung halimbawa, di ba? Halimbawa, wala talaga akong maisip. So, maybe proceed na lang tayo sa next question. Sorry po sa mga kalokohan namin dito. So, ayan, proceed tayo. Asan na ba tayo? So, what can you say to your friends that only call you in times of their need? Would you still help them? So sa akin, for me, hindi ko maituturing na friend yung tao na lalapitan lang ako kapag need nila ng need. Kasi yung pag sinabi kasi nating friends, may kailangan siya o wala. Kakausapin ka niya, lalapit sa'yo, kakamustahin ka niya, hindi yung sa in times lang ng kanilang pangangailangan. And then dito sa next question, would you still help them? O sabi nga sa Bible, di ba? Kapag may opportunity tayo na tumulong tayo. Kung kaya naman natin tumulong, why not natulungan natin? Di ba nga sabi, yung small kindness natin, hindi natin alam na malaki yung impact nito sa ibang tao or sa tao na humihingi ng tulong sa atin. So yun. Dyan sa may katanungan mo, what can you say to your friends that only call you in time? So, tinatanong dyan kung ano yung masasabi mo, di ba? So, ang masasabi ko lang sa kanila, Ganito yung tanong na yan. Yung tipo ba na, hello friend, pwede bang pautang? Oh, yeah. Hello friend, kailangan ko ng driver ngayon eh. oh, Pwede mo ba akong ipag-drive? So, ganyan yung mga friend na yan. Ituturing pa din ba natin silang friend na tapos tutulungan pa din ba natin sila? Yes, 100% yes. Kasi, ayun nga, tulad din na sinabi natin at Bible, di ba, na kailangan tumulong pa rin tayo when in needs, di ba? So, paano na pag emergency? So, hindi naman big deal yun kung minsan lang siya magparamdam sa'yo or minsan lang makaalala. Basta, ang mahalaga, nakatulong ka. Tsaka, mas maganda na yung ikaw yung tumutulong kaysa sa ikaw yung tinutulungan. Tsaka, we should always remember na kung ano yung tinatanim natin ay yun din yung aanihin natin. So, it's a principle from the Bible na what you sow, you reap. Kung ano yung ginagawa mo today, yun ka sa future. So, maybe, even yung friend mo na yun ay naaalala ka lang kapag kailangan ka, tulungan mo pa din. Do your best pa din para tulungan siya. And always remember na ikaw naman yung sarili mo naman yung makikita nila. So, yung reflection ng buhay mo na mabuti ay ikaw din yung aani.
Tsaka ito na lang yung iniisip ko Ewan ko kung ganito din yung iniisip nyo na kapag may humihingi sa akin ng tulong pag kailangan lang nila ako, iniisip ko na lang na, ako pala yung naisip niya hingan ng tulong. Ibig sabihin, I've done something to him or her in the past na ako yung naisip niya na hingan ng tulong, na naisip niya na ay better to sa gantong bagay, siya yung hihingan ko ng tulong. So, it's always, we should always be grateful sa mga bagay-bagay and yun, maging masaya na lang tayo na naging blessing tayo to help others even though we're not friends to them, even though hindi natin sila tinuturing na good friend. So ayun, I hope na-satisfy kayo sa mga sagot namin, guys. Comment down below if hindi kayo na-satisfy. So let's proceed to the next question. Ayan, our next question is, it is necessary to have a good friend or you just need someone to rely on or depend? Sobrang sakit na tong tanong na to guys. Kailangan ba talaga natin ng mabuting kaibigan or kailangan lang natin ng someone na maaasahan or Yeah. or masasandalan? Yeah. So para sa akin, is it necessary to have a good friend? Oo. Necessary to have a good friend kasi sabi nga 'di ba, there is a saying na no man is an island. So wala namang island na tama ba? No man is an island, 'di ba? Na kapag island 'yan, madami 'yan. So hindi lang isa. So we can't live na tayo lang mag-isa. So we need others in order to survive. Kahit na sabihin natin na ay hindi kita kailangan sa buhay ko, lumayo ka na sa akin. Oh. Parang may tinamaan ba doon? yung feeling, sometimes feeling is deceiving. Minsan naloloko tayo ng feeling natin. Tama. Kasi if sa feeling ka lang nag-base or dun ka lang sa emotion ka lang nag-base, pwedeng magkagulgulo yung buhay mo. So, oo, importante na may good friend tayo kasi sila yung masasandalan natin kapag nangangailangan tayo, pag nasa lowest tayo ng buhay natin, may makakausap tayo, may makikinig sa mga problema natin, sa rants natin, sa mga hinanakit natin sa buhay. And my next question, or you just need someone to rely on or depend. So, wag na tayong maging hypocrite dito, ano? Oo, kailangan natin ng masasandalan at madedependihan. Pero, we should always remember na we have someone na talagang very special and a very good friend. And ito yung Panginoon. Amen. Na mamaya ikukwento namin yung life experiences namin about dyan. So, siya yung madedependihan natin, mapagre-relyan natin na talagang hindi tayo iiwan. Na talagang pag iniyakan mo siya, talagang mako-comfort ka. Kasi naniniwala tayo na ang Diyos ang kayang mag-comfort sa atin. Tama. Pero yun nga, kahit nagre-rely tayo or nagde-depend tayo sa mga good friend natin na sinasabi, syempre, dapat i-reciprocate mo naman, di ba? Di ba? Yes. Kasi pag hindi natin i-reciprocate, so parang, lagi na lang ikaw yung nagte-take, mag-give ka naman, di ba? That's right. So, ayan, baka gusto nyo mag-add. Sa akin, for me, na necessary talaga na magkaroon tayo ng good friend. Kasi kapag may good friend tayo, ayun, sabi nga dun sa next question, na may may madedependehan tayo at rely, ayun. Kasi 'di ba, hindi tayo nabubuhay na hindi natin kaya na mabuhay na tayo lang. Kailangan natin ng
tao na mapapagsabihan natin ng mga nararamdaman natin, ng mga iniisip natin. Kasi sa pamagitan ng pag-share natin sa kaibigan natin or sa good friend natin, nababawasan yung nararamdaman natin. And then yung kaibigan, sometimes yung kaibigan natin, nabibigyan tayo ng mga advice na kung saan nakakatulong sa atin na mag-grow and mapili yung path na good path. Oo, tama yun. Tsaka, eto pala ang iiwasan lang natin na minsan yung now-overshare na tayo Oo, yan. sa mga kaibigan natin. Yun dapat yung hindi. Oo. Tama yun. I do believe that. Kasi pagka sobra-sobra, di ba nga, sabi, pagka sobra ay masama. So, dapat alam mo yung limitation ng mga information na inilalabas mo towards sa buhay mo. Kasi, hindi rin siya healthy sa magkaibigan na lahat na nangyayari sa'yo is nalalaman niya. So, ayun. Yun lang. Oh, tsaka minsan kasi kapag na-overshare na tayo, yung ang dami mo nang nakwento sa kaibigan mo, nakwento mo na-detailed mo na yung lahat ng nangyari sa'yo. Medyo, minsan kasi hindi tayo aware na may dinadala din palang problema yung kaibigan natin na akala natin, ay nakikinig siya, sobrang good friend niya sa akin. Nakikinig siya, hindi siya nagre-reklamo sa mga hinanakit ko sa buhay. Not knowing na may dinadala din pala yung kaibigan natin. So, ako, I practice na kapag mag-share ako sa kaibigan ko, sinasabi ko na, is it okay na i-share ko sa'yo yung gantong bagay, yung problema ko? Kasi baka mamaya, may dinadala din pala siyang problema. So, yun yung danger. So, we should always be aware. We should be empathetic towards sa mga good friend natin. And now, let's move to another question. So, here, what are the benefits of having a good friend? Okay, so ang ganda ng tanong na to. Ano ba talaga yung benefits of having a good friend? So, hindi na siguro natin kailangan i-elaborate ito, ano? Kasi kapag may good friend ka, lahat ng benefits pwede mo nang makuha. So, not all pala. May mga limitations din and boundaries. Kasi, yan tayo di ba? Yung, alam niyo yung mga, halimbawa, third party. Oh. Sa mga relationship, nasa sobrang good friend mo na, sinasabi mo, boy best friend, girl best friend, eh sumusobra na tayo dun sa limitations and boundaries na sinasabi natin. Oo, maganda na may good friend ka, pero you should always know the limitations and benefits of your relationship. So ano nga bang benefits? Siguro magbigay tayo ng tig-isa mo ng benefits. So, para sa akin, ang benefits ng having a good friend is parang nasabi na din natin kanina, ano? Mga nasabi na natin kanina. So, siguro ano na lang, para kasing mukha naman tayong pera pag sinabing may mauutangan. Pero isa ring factor yan eh. Oo. Na pagka meron kang good friend na ganyan, syempre, sino pa asahan mo? Pag may problema ka, siya lang din yung matatakbuhan mo. So, hirap na, di ba? Oo, so guys, ayun, manghiram na po kayo kay Ate RM kasi madami siyang pera. Just kidding guys, just kidding. Sa akin kayo manghiram. Hindi, joke lang din. So, ayun sige, yun yung benefit sa akin. May mahihiraman ka. Kahit ako yung mahihiraman talaga, ako na lang yung manghihiram. Sige. Ayun din, dagdag na lang din natin na ano ba yung magiging benepisyo no, kung meron tayong good friend. Siguro nga yun nga, meron talagang masasandalan sa Yun talaga yung number crisis. Lagi naman, di ba? Someone to depend Oh, on. yes. Basta, pagka kailangan mo matatakbuhan, edi go, push. Maybe one of these days, guys, pag hindi ko na kinaya yung life ko, tatakbo ko sa dalawang to, ano? Kung matatagpuan mo kami, charot. So, ayun nga, katulad ng mga sinabi niyong dalawa, yung benefits ng
having a good friend. Yung ngayon malalapitan ka, masasandalan ka, lalo na sa panahon na yung parang hindi mo na kaya, yung parang gusto mo nang sumuko, ayun. Gusto mo nang sumuko tapos yung parang gusto mo nang mag-quit sa lahat ng bagay. Yung pagod ka na. So, Kahit may friend ka, magpapatuloy ka pa din. ayun, tama. Kaya guys, maghanap na kayo ng good friend nyo. Tsaka piliin nyo. Taasan nyo yung standards nyo pagdating sa kaibigan. Tama, tama. Kasi, mamimili ka na lang din. Halimbawa, sa flower shop. Pipiliin mo ba yung mga mabubulok na, di ba? So, pipiliin mo yung mabango, yung fresh daw. Literal na fresh daw na kaibigan. So, ayun, di ba, guys? So, if you're enjoying this podcast, just subscribe to our channel. Hit that notification bell so that you are always updated sa mga episodes natin. And don't forget to like and have some comments so that we can know what topics are you interested in. So, pwede kayong mag-suggest, guys. Pwede kayong mag-comments. Pwede nyo kaming i-criticize para mag-improve pa tayo sa podcasting natin. So, let's continue, guys. So, ngayon, isi-share namin yung mga life experiences namin as magkakaibigan. So, kayo, ano ba yung mga naaalala nyo? hindi pa kami, guys, nag-share, natatawa na kami eh. So, ano ba yung mga naaalala nyo na magkakasama tayo tapos yung talagang memorable? Though, lahat ng time na kasama mo ang kaibigan mo ay masasabing memorable. Guys, nag-iisip pa sila. Siguro hindi talaga nila ako friend. Just kidding. Isip ko kasi So- memorable eh. So, ayun, siguro ako muna. Oo, kahit hindi memorable pa din yan kasi naalala mo. So, siguro ako muna. Ang hindi ko makakalimutan siguro is yung nung unang nakilala ko sila. Kasi, eto yung time na hindi nyo pa kilala yung isa't isa. Yung nagkakahiyaan pa kayo. Eh, kasi pag nakilala mo na yung kaibigan mo, yung parang kahit sapok-sapokin mo na lang. Hindi, joke lang po ha. Ba't po magpisikalan? Ano? Basura sa bag. Ay, Namamahayo tayo. oo, naalala ko. Ito si Ate Lala. Ay, Hindi ako yun. si Ate Aaron pala. Hindi, joke lang guys. Huwag na tayo mag-name drop. Basta itong mga kaibigan ko na to dati. Nilagyan ako ng supot. Nilagyan ako ng supot sa mukha, guys. Ang alam ko na gaganon yung mga hinaasma lang. Ewan ko ba, bakit niya naisip yun? So, I think, yung naging memorable din sa akin, yung kinikilayan ka, nung fellowship din natin, no? Natatanda mo pa, yung nagkikilayan kayo nun. And pencil yung ginagamit niyo. So, ang weird kasi para sa akin na pakita si Marjun na nagpapakilay din sa kilay ng pambabae. So, mababaw lang siya pero napapasaya niya ako dun sa mga maliliit na bag. And then, additional pala, hindi kami talaga close si Marjun nung una. Hindi ko rin na-expect na mabubuo yung relationship namin ng ganito. So, hindi ko rin naiisip na ayun nga, yung magkaroon kami ng band na ganito kasi sabi ko nga, hindi kami close dati. So, ang ka-close talaga niya yung kapatid kong isa. So, hindi ko rin alam nangyari. Basta naging malapit na lang kami sa isa't isa. So, ayun. Tsaka, talagang God moves in mysterious ways. Tsaka, sobrang unpredictable ng life. So, yung tawag pala sa akin ito ni Ate Arm, ano yung tawag mo sa akin? Bunso. So, ayun. So, may... guys, walang iiyak ngayon, guys, ha? So, ayun, talagang na sobrang blessing din sa akin talaga si Ate RM kasi, ayun nga, tinuturing niya akong bunso na, eto guys, ha, anong time na na-dengue ako, ayun. So, I'm needing of blood donor. So, ayun, nakita ko talaga yung hindi siya nag-hesitate na tulungan ako na mag-donate siya ng blood. And doon ko nakita yung talagang kung sino yung tutulong sa'yo sa oras ng pangangailangan mo. At ito yung good friend mo talaga. At hindi lang yun, guys, ha. Hindi lang siya nag-donate ng blood. Nagbili din siya ng Jollibee.
Kaya ano, kasi pag dumalo ka, wala ka ba ng pasalubong? Di ba, minsan na nga lang magkita, wala pa pasalubong. Tapos inaaya niya pa ako magpa-donate ng blood sa kanya. Tingnan mo, payat ko. Oh, yun. Eto, yung isa guys, hindi pumayag, ano, kasi daw puyat daw siya. Puyat. Low blood ako nun. Low Oh, blood ako. ayan, ganyan sila, yung mga friend lang. Magre-reason. Hindi. Joke lang, guys. Guys, nagkakatuwaan lang po kami dito, ha. And ayun, eto pa, guys, yung... Sige kayo. So, yun sa akin siguro, si Marjun, hindi ko siya close dati. And then, dahil nga halos everyday kami nag-visitation, naging ano ko siya, naging friend. Parang naging best friend ko siya. Nag-share kami ng, basta nakapag-share kami ng kung ano nun. And then, sa hindi ko makakalimutan na memory na hindi masaya sa kanya, yung one time overnight nun. Then, Ano yan? kilala ko yung, ano niya, yung crush niya. Nandun Sino kami yun? sa taas nun. Tapos Parang ang yung dami naman. crush niya, nandun sa baba, nakahiga sa... Hoy, rated ano yan? Ay, hindi. Bawal, bawal sa mga bata. Ay, hindi. Nakita ko si Marjo noon, nasasaktan siya kasi yung crush niya may kasamang iba. Ayun. Hoy, pinaalala pa talaga, ano, talaga. Oo. Yung, may mga friend talaga nasasaktan ka, ano, harap-harapan. Memorable kasi yun. Oo, memorable yun talaga, guys. Nasaktan siya. Guys, nasaktan ako doon pero ngayon, move on na tayo doon. Tapos guys, ang naalala ko dito kay Ate Lala ay yung talagang naging close kami noon nung mga bata pa kami. Magkasama pa kami noon nagtuturo sa sa puting tubig. May nagchi-children ministry tayo nun, 'di ba? So kasama ko siya. Siya pa yung nagtuturo that time. Ako nakikinig lang ako, taga-pray lang, ganon. Tapos ang hindi ko pa makakalimutan ay yung, eto guys, sobrang memorable din sa akin ito. Kasi, eto yung magbe-birthday ako. So, in advance ko yung celebration ng birthday ko. And dapat, ang una ko talagang in-invite, si Ate R. Malayo siya, nagwo-work siya. So, naisip ko si Ate Lala na lang. So ayun, buti pumayag siya. Kasi guys, minsan 'di ba, kahit yung time lang yung ibigay natin sa friend natin, sobrang laking impact na yan minsan sa friend natin na sabihin natin na kaya kitang bigyan ng time na though hindi naman ganun talaga katagal, mga I believe 1 to 2 hours ba tayo nun, Ate La? O, sagot lang. Tapos yun, nilibre ko siya. So, ayun, guys, nung bail out, napaano lang ako. Paano namin in order? Gusto ko na lang, guys, tumakbo. Gusto na lang namin. Enjoy now. Enjoy na, cry later. So, ayun, talagang nashock ako nung nag-bail out. Pero ayun nga, yung memory, hindi yun matutumbasan nung pera na nagastos, di ba? Tama. Tama. Tsaka ayun guys, hindi man lang sa akin magpasa. Hindi ka pala Ay, nag-thank thank you. you ako nun sa'yo. Alam mo ba, that time nagre-review ako nun para sa debt. Baka pabulong lang yung ano niya, Ay, yung hindi. thank you niya. Di mo Thank you ako narinig. sa'yo nun, no? Oo guys, nag-thank you siya pero nagre-review nga kasi siya that time. So, talagang Congratulate mo naman. Ay, congrats. So, may results. Oo. Di ba? Ay, oo nga, ay. Friend ko di ako nababi. Ay, ayan, bumabawi siya, guys. Good friend daw ba ako? so, ayun, congratulations. Batiin po natin si Maria Sheila Escala. Siya po ay, let passer na. Licensure. Siya po ay Kaya mo yan. LPT na. Ano yung ibig sabihin kasi ng LPT? Oh, LPT daw. License professional. Ayun, licensed professional teacher. So, may friend na akong teacher. At yung isa pala dito ay Kriminal. criminal daw. Licensed criminologist. So, ayan. Kaya guys, pag mag-friend kayo, yung mga ano talaga.
Ako guys, ano lang ako, license delulu, license baliw daw oh. Pero guys, sana na-enjoy nyo tong podcast natin and sana may mga natututunan tayo guys. So, Ayan, kung meron pa kayong katanungan or nais na malaman, huwag kayong mahiya na mag-comment daw dito sa ating YouTube. oh guys, so guys, kung mag-uusap-usap kami, siguro baka hindi natin matapos tong podcast natin. Pero, ayun, sobrang thankful kami sa inyo, sa pakikinig nyo. Sana lahat ng videos natin is tinatapos nyo. Ano guys? Tama. So, ayun, siguro dito na tayo magpapaalam. So, may gusto pa ba kayong sabihin? Ang gusto ko lang sabihin, comment lang kayo dyan kung gusto nyo ba kaming marinig. Yeah, kung gusto nyo pa kaming marinig muli, mag-comment lang kayo dyan. Paramihan. Paki-like din po ang aming podcast. So, ayun, ang last message kasi, siguro, thankful talaga ako dahil may good friends ako na ito nga, sila, na, ayan, very supportive sila sa podcast channel ko. Though minsan hindi pa nila natatapos yung mga videos. Hindi tapos ko isa. pero ayun, they make time para mag-podcast kami ngayon. So, ayun lang, I hope guys na mahanap nyo din yung mga good friends nyo. And kung hindi nyo pa nahanap, siguro kami na yun. Pakihanap na lang po yung Facebook ko. Ayan, just kidding guys. So, have a blessed day ahead and God bless po sa mga nakikinig. So, dito na po kami mag-goodbye. So, ayun po, maraming salamat po. Bye-bye. Thank you everyone. Thank you, Bye-bye. everyone. Bye-bye.